Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, May 1, 2025. Ayan, so nakapagbakasyon ba tayo ng mabuti? Holiday kasi ngayon, di ba? So wala tayong trading sa market. Pero sa US market, ewan ko, ba't meron sila? Akala ko international yung yung Labor Day natin o bukas pa. Pinaka May 1 nila kasi May 1 sa atin, di ba? So nakita ko yung futures nila, medyo okay din siya. Pero yung galawan nila kagabi is sideways lang siya yung closing ng ng US market natin. Tapos sa bandang crypto, ngayon, malakas yung crypto So nasa 95K ulit si Bitcoin natin. So ngayon, since wala naman tayong trading sa market, ang pag-uusapan lang natin is yung mga blue chips. So nagganap ako ng mga blue chips na medyo undervalued sa ngayon and then tinara natin yung kanyang fair value. Itong fair value na to based sa review ni CUL Financial. So pwedeng hindi siya kasi tinignan ko lang sa website pwedeng hindi pa siya updated kasi Q1 yung karamihan ng mga reviews na to. Tapos yung Q2 kasi wala pa naman, di ba? So naglalabasan pa lang yung earnings ng ating mga stocks. Pero at least kung halimbawa yung lumabas na annual earnings niya is positive siya, at least merong optimism. Pwedeng hindi siya umabot doon sa fair value kasi yung iba, tinignan ko, masyadong mababa pala yung prices ng karamihan ng mga big caps na stocks na minomonitor natin dito sa market. Kasi madalas na trending lang naman yung mga pumipitik ng malalakas or yung mga small caps na stocks natin. Okay, so at least snapshot nyo na lang at i-post nyo na lang para makita nyo yung tara nyo kung ano yung fair value para at least meron kayong idea kung nagko-cost averaging kayo dito sa mga stocks natin. Okay, so bisitahin natin sila yung chart at tignan natin kung ilan pa magkano pa yung pwedeng iakyat ng mga stocks natin kung abot lang naman siya doon. Kasi pa-reverse yung yung market natin dahil nga meron tayong more than 1.5 billion kung hindi niya pa nakita total 1.5 billion na pumasok sa market kaya nag-breakout tayo doon sa MA100 ng index natin. Okay? So, ito yung mga pag-usapan natin. So, Jollibee, ang fair value natin sa kanya is nasa 300 pesos. Hindi ko na itara yung card price niya. So, sisilipin na lang natin yung kanyang price action. Tapos si BPI, ang fair value niya is 144. Majority ng tingnan ko, majority ng banks, maganda talaga yung yung mga annual earnings. Si Metrobank, 'di ba, medyo nag-spike siya nung Friday. So ang pinakakulelat, although nag-spike na, is yung ating mga property sector. Sila yung pinakamahina dito sa 2025, 'di ba? So, tapos si Ayala Corporation, ang fair value niya is 896. Ito BPI may breakout nung Wednesday. And then si Ayala Corporation, may breakout din siya. Fair value niya is 896. Si Tel, mataas pala yung niya, yung nasa 1.3 lang yata to. Yung fair value niya na sinabi ni CL Financial is 1,770. Pero hindi gumagalaw masyado yung price action niya. Yung isa, si Globe, negative yung yung annual earnings niya kaya hindi ko sinama dito Pero ang pwedeng magpa-spike kay Globe natin is yung yung GCash IPO which is parang wala pa naman silang plan as of this time. Tapos si Monde natin nag-spike din to. Ang fair value pala niya ng first quarter is 13.3. Tapos eto siguro pinaka isa sa mga sabi nga natin nag-worry tayo makapalitan ni Plus to Si GGS natin mataas naman yung fair value niya sa current price niya is below 20 pesos to, di ba? So more than 10 pesos lang yata to. Ang fair value niya nasabi is sa first quarter 32.9. Okay? So silipin natin yung stocks natin ng mga yan. And disclaimer pa rin guys, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka lagi sa mga reviews natin. So kung gusto mo, join ka sa group. Ayan. So tama-tama, May 1 at start ng cycle of the month ulit natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers natin sa trending stocks. Medyo hype tayo ngayon kasi maganda nga yung pinapakita ng market after 3 months na konso sa bandang baba is finally nag-breakout. Company reviews, check mo na lang.
Si Top, medyo okay din yung galaw niya nung Wednesday. So siya kasi yung pinaka-latest na IPO natin. Profit or loss, sample trades lang sa market. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and yung ating PSC, stock market studies. And then follow mo ako sa crypto. Follow mo lang ako dito sa ating Blabby Trader Crypto ko to. Minsan, pasundot-sundot tayo ng post dito. Hindi siya regular kung meron lang tayo mga reviews or kung meron tayo may mga post ako dito so check nyo lang yung post dito. So minsan may mga trade tayo sa meme coins na magaganda. So mga ganyan, mga 40% yung allowance. Siyempre, on the opposite side, ganun din yan. Pwede rin siya mag-drop ng mga ganyang kalalaki. Kaya panoorin nyo na lang yung introduction natin sa ayan. Dito sa mga meme coins. Ayan. Gumawa ako ng 2 video. Meron pa akong na-edit na isa para doon sa mga actual na trades naman natin. Okay. Social media, Facebook account na Flabby Trader, Facebook page. Check mo na lang po. Balik pick yung articles natin sa local market, Twitter. So hindi ako nag-post ngayon. Pahinga tayo during this time. Ito pa rin yung post ko nung bandang Wednesday kasi pag-uusapan lang naman natin is blue chips. And then yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide, sali lang po kayo dito. Tapos yung mga reviews ko ngayon, kinuha po natin kay CUL Financial. Ayan. So yan yung mga pag-usapan natin. So paano ko kinuha yung mga fair value ng stocks? So punta kayo dito sa harapan, CUL, hindi ko gagalaw kasi may account number. So dito sa latest research, click mo yung more. Pag na-click mo yung more dyan, ito yung lalabas sa kanya na webpage, and then dito sa bandang taas dito. So pwede mong i-type kung anong stocks yung gusto mong tingnan, kung magkano yung kanyang pinaka fair value. Hindi lahat meron. So yung mga common, yun yung mga nire-review ng CL Financial, pero pwede mo nang i-try kasi andito yung mga balita ng mga hindi natin napapansin pero nandiyan yung balita ng mga individual na stocks natin. So halimbawa si Top, select mo, and then search. So makikita mo yung latest na reviews sa kanya. So mga March yung So ang coverage nito is first quarter. So nandiyan yan. Ayan. So diyan natin kinuha yung ito mga re-review natin ng mga fair value ng ating mga stocks. Okay? So punta na tayo dito sa quick review lang to. Ayan. So okay. So very good pa rin. Recap lang tayo. Very good pa rin kasi may solid candle tayo dito sa above ng MA100 tong violet line natin. So nag-spike tayo ng Friday dahil na medyo pinupundahan tayo ng mga foreigners. Tapos siguro isa rin to, nakatulong din yung merong article doon na merong review si JP Morgan. So ang sabi niya is overweight na tayo from neutral pumunta sa overweight. So ibig sabihin maganda yung mga yung opportunity dito sa Philippine markets. Ayan, so kaya medyo pinapasok siguro ng foreigner. So yung total na bilang natin is umabot na siya ng 1.5 billion na net foreign buy. Okay, so hopefully tuloy-tuloy yan. So pwede mangyari sa kanya, ito prediction lang pa, pwede mangyari sa kanya kasi maganda yung reviews. So pwede siya umakyat, hopefully umabot tayo ng 6,600 and mag-retest ulit ng support. Kasi 90 days lang tanda natin yung post ni Donald Trump. 90 days lang yon. So April, nung nagsabi siya, April, May, pagdating ng bago magkatapusan ng June, ayan, yan na naman yung pag-uusapan natin. Pero at least, merong mga pipitik na stocks, di ba? Kung nagko-cost averaging ka, so tama-tama, nung nag-average ka dito sa mga conso area, so pwede tayo magkaroon ng mga profit takings. Okay? So yun yun. Tapos wala tayong pag-uusapan dito, winners and losers ng market. So silip tayo ng konti dito sa global market. Sideways lang sila nung Wednesday. Nag-drop to Nag-drop yung index nila nung Wednesday. And then pagdating ng close, bumawi siya. Ayan. So kaya nakabawi yung mga hawak natin na stocks. Tapos ngayon maganda yung future. So okay yung opening na nakikita natin sa kanila. Pero wala yata Labor Day sa US Kasi may futures So 1.02 sa S&P, do future 0.53, Nasdaq is 1.5%. Okay? So dito sa Europe, okay, ito siguro medyo wala ngayon Pero berde sila ng Wednesday.
And then, Asian markets is, ayan, okay naman sila lahat. Ano kaya itong mga Merbal na to? Hindi natin alam kung kaninong index yan. Pero halos okay naman lahat. Ayan. Okay, tapos sa crypto, malakas siya. So kung titignan mo yung crypto, ayan, more than 95K si Bitcoin natin. Kaya may mga papitik-pitik yung mga cryptos natin. Ethereum, 1.8K, si XRP 2.2, BNB 600, and Sol is 150, yung mga meme coins. So nag-up si Dodge ng 0.72. Pero kapon drop to, di ba? Nagde-drop sila. And Shiba is 0.36. Ayan, malakas ngayon si cryptos natin. Okay? So pag-usapan natin yung mga blue chips. So unahin natin sa listahan natin is si Jollibee na lang. Okay? So hopefully gumalaw-galaw kasi nasa bandang ilalim si Jollibee natin. Kung titignan mo yung holistic na yung review natin hindi short term. Ayan. So medyo medium to long term siguro to. Kung titignan mo, so nag-bottom na rin siya. Meron siya mga dito false breakdown. Ito yung pinaka-range natin sa kanya. Meron siya malaking trading range from 212 hanggang 274. So ngayon, medyo maganda yung vibes ng market pero hindi pa rin pala siya pinasok ng ng foreigners natin. Nung Wednesday, negative 32.18 million. Pero makit naman siya ng 2.14. So ngayon, yung fair value natin sa kanya is 300. So 300 pala siya. Hindi ko alam kung anong bago na to sa Q2. Pero 300 siya. So immediately, medium term siguro, pwede ito mag-resist dito sa 276. Kasi ito yung pinaka natin pinaka-resistance area talaga niya. So medyo na timingan mo pala tong na to, tong galaw na to. Namimigay siya ng 20%. May June, July, August. So halos isang quarter yung galaw niya na ganyan, no. Ito latest one, August 2. Ito matagal to. August to March. Ayan, so may pattern din pala siya kahit paano. Okay. So sa current price natin, magkano yung upside naman niya? So sukatin natin ito ay kung matuloy So hindi natin confirm yan. So 30% yung upside niya doon sa pinag-usapan natin na fair value nitong si Jollibee natin. Ayan. So okay na rin, no? Gaano katagal? Ang tanong, isang quarter din ba? Kasi yung galaw niya is November, December. Ang tagal din, no? January. So isang quarter nga. So kung ngayon, May, June, July, hopefully di maapektuhan ng tariffs. So mga July pa siguro, no? Hanggang makaabot siya dito sa 275 to 300. Pero hindi natin alam kasi may mga spike din siya na ganyan, no? Nag-i-spike siya bigla ng 10%. Okay? So may upside. Bottom line, meron siyang upside. Tapos yung pinaka-indicators natin sa kanya is sideways. Ayan. So sideways lang kasi yung RSI natin nandito lang sa nag-hit up and down lang siya dito sa RSI 50 level natin. May konting sign, currently may konting sign na reversal dito sa MACD formation naman niya. Okay? So tingnan natin kung matuloy yan. So 300 pesos si Jollibee. Next, BPI. So kaya sabi ko, sorry. Tingnan natin yung yung fair value muna. Hanapin natin si Jollibee. Ito yung review ni CL Financial. So 300 pesos yung yung pinaka fair value niya. So profits moderately decline. Okay, yung earnings pala niya. Meron na siya dito So yung annual earnings niya maganda naman. Nasa 20.15%. So malaki yan kasi below 20% Sina Ali. Yung mga nag-spike, diba? Sina Ali at saka sina SMPH. Okay? So profits moderately decline in fourth quarter. SWS growth accelerates in fourth quarter. Smashburger, may seatback yung bago niyang business. And then nandito yung yung mga earnings niya. Ayan. So double check na lang sa CL Financial. Meron din yung ibang sina 2-3 Asia, meron din yan, may mga reviews din. Ito lang ginamit ko kasi mabilis siyang sanay na tayo na gamitin si So dito ang upside niya last time is 18% kasi 254 naman siya nung last na mag-review. Pero ngayon, since bumagsak, more than 30% yung upside. Okay? So, okay pa rin. Good vibes pa rin. So, tama-tama sa mga cost averaging. BPI, so nag-spike nung Friday pala to. 5.20
26%. So maganda yung spike. Ito, meron siyang pondo, 276.39 million. So tinitingnan ko din yung RSI niya. Nasa bull side si ano eh. Bullish side si BPI. Maganda yung RSI niya. And then kung titingnan mo yung pinakabuong picture niya, si Jollibee medyo sideways ba? So ito uptrend talaga. So lumalabas yung pinaka-trend channel natin. Okay? So doon sa pinakamalapit na resistance, ano ba fair value nito? Saglit. Ito muna. Malapit na siya, no? 146 yung pinaka-resistance. So meron siyang upside na more than 5%. So tingnan natin yung kanyang, ito ba yung kanyang fair value? Dito. Yung mga banks to eh. So, pwede yung snapshot para makita yung fair value. Hindi nyo na kailangan pumasok sa CL Financial. So, ang pinaka fair value natin kay BPI is 144 pesos. Okay, tama yun na-type ko. 144. So, halos nandun na siya. So, kung meron siyang spike above ng 146, maganda na. Nasa fair value lang siya. So, tama lang yung valuation niya sa current price ni BPI. So, hindi naman ibig sabihin hindi na siya lalampas ng 146. Pero at least malalaman mo kung undervalued yung binayaran mo or overpriced na siya based sa valuation ng stock natin. Kasi nagsisiso naman sila. Parang average lang naman yung fair value din. Okay, so 144 malapit na. Ayan, so nag-spike naman siya. Ayan, check nyo lang yung ibang banks kasi meron din dito BDO, Pizza, puro buy yung rating niya eh. Tsaka si FPH. Ayan. So puro buy yung rating ni CL Financial. Okay? So next, okay din yung niya, yung start ng MACD. Ayan. So nag-start na rin mag-recover siya. Okay? Next. So kung mayroong mga pullbacks, yun yung mga opportunity natin na hindi nakapasok. Si Ayala Corporation, to medyo maganda yung valuation nito. Kasi kung titignan mo yung picture niya, ayan. So parang pa-downtrend siya, pero meron din siyang big picture. Ayan. So yan yung pinaka-resistance niya sa big picture. And then, ito yung pinaka-support support level natin sa niya. So kung susukatin mo to sa current price, so mga 20% na rin siya. Meron din siya, may ugali din siya, na pag nag-baseline siya ng conso, nag-spike siya, conso, spike, conso, and then alam mo na, yung kasunod. So meron, and then maganda rin siya, meron siyang 129.14 million na net foreign buy. So 4.26%. So sideways din yung itsura na RSI natin, nag-up and down. So sa annual earnings, hindi ko pala nakita si BPI saglit. Balikan natin yung annual earnings niya. Lumabas na kasi. So 19.9. So maganda rin yung earnings niya. So ito si Ayala Corporation. Ang earnings natin sa kanya is 11.39%. Pag more than 10%, okay na rin yan. Kumita pa rin yung company. So magkano yung fair value niya? Hanapin natin dito. Ayala Corporation, March 17 yung review na to. So ang pinaka-fair value niya is 896. So maganda yung upside niya. 48%. Hopefully tumuloy siya. No? Ano nga ba? 896. So kung 896 siya, mataas. 896, no? Ayan, estimate. So yung current niya, resistance, 20% upside. And then ito, so more than 40% naman yung pinaka-upside nito dito sa area na to. Ayan. So maganda yung pinapakita ni ayan yung buong picture niya, no. Okay, so tama-tama siguro to, no. Maganda rin pala to. Makapag-take note nga ng mga babantayan natin ng stocks. Okay, so maganda yung future na pinapakita ni Ayala. Lalo na nandito pa lang siya sa bandang baba. Para sila ni Jollibee. Next, PLDT. Ayan. Ano bang trend ni PLDT? Downtrend yung trend ni PLDT natin. No? So, ito yung pinaka-support niya. Hopefully, nag-bottom na. Pero siya nag-lower high. Sa annual earnings is okay naman siya. 21, ilan yan? 21.18%. Ayan. So maganda rin yung earnings ni PLDT pala.
So ngayon, ang fair value natin, hanapin natin. Dito muna sa indicators. RSI is sideways. Sideways siya and nagre-recover yung pinaka MACD. No, pinaka MACD formation natin sa kanya. Okay. So ngayon, hanapin natin yung pinaka fair value niya. So PLDT, ito, 33% upside, sabi niya, 1,770. Okay. So 1,000, pares pa rin, 1,770. So ito yung sinasabi niya, taas din, no? So very, very undervalued yung mga stocks. Tapos ito yung isa na major resistance. So ngayon, dito sa major resistance, 20% upside doon sa pinaka fair value is okay, more than 30% upside din siya. Ayan. So maganda yung pinapakita din ni Tel with regards sa potential na earnings niya. So mga isang quarter siguro yan, May, June, July. Makita natin bago siya umabot dito. Kung tuloy-tuloy na net foreign buy yung market. Ayan. So wala pa siya net foreign buy kasi minus 48.7 million and nagap siya ng 0.7% nung Wednesday. Ayan. So ayan na. Take note na lang. Next, Monday. Okay. Lakas pumitik nito si Monday pag gumagalaw siya eh. So maganda rin hopefully tapos na yung conso. Ito yung resistance, 11.3. Magkano yung fair value? Monday. 13.3. So 68% upside last time. Ang laki pala nito. Si Monday natin. So nag-improve na siya, no? Reiterate by rating, fair value estimate 13.3. We expect steady top line growth and continued GPM gains. Okay. So maganda yung pinapakita na review ni CL Financial kay Monde. So 13.3 is dito. Yung immediate resistance is 43. Ang laki pala ng upside nito. 43% and 60%. 60% upside doon sa pinaka-fair value natin. So yung RSI niya is sideways din pero parang may bullishness. Kasi may siya may naka-angle pataas yung yung RSI. And then okay din yung MACD formation. So konti pa lang net foreign buy, 6.25 million and meron siyang 3.73% again last Wednesday. Okay? So okay din yung indicators niya. And then lastly, si GGS na rin. Ito medyo kinakabahan tayo dito. Baka matanggal sa blue chips, baka palitan ni Plus. Yung earnings para ni Mondi natin is ayan, malaki. 171.74%. Okay? So maganda. Oops. Tapos si GGS natin, okay, ang annual earnings is mababa lang, no? 6.32%. Okay, so ito medyo delicate pa tayo kasi wala pa masyadong foreign buying pero nagko-conso na rin siya dito sa bandang baba, di ba? Meron siyang consolidation. Ngayon, makikita natin by tomorrow o next week kung magbe-breakout tayo dito sa 18 pesos. Yung RSI niya, so mas marami pa rin yung nandito sa bandang baba. So, ibig sabihin medyo mahina pa rin si GGS natin. So, ano yung fair value ni GGS natin is 32 pesos. Ang laki. So, ayun yung upside niya is 99.64. Bakit ang baba ng niya? Yung petrochemical, alam natin to, di ba? Na-review natin. Net loss. Net loss. Pero may maintain siya ng buy rating sa 32.9. Malaki pala review ni ni CL Financial. 32.9 lalim niya na. Ayan. So, dito na lang. 32.9. Okay. So, may mga resistance tayo dito sa malapit. Nasa 20% kung dito ako titingin. Ayan. May resistance yan. Dito sa area na to. And then, kapag natuloy tayo, is more than 90% nga siya sa current price. O 93% sa current price yan. Hindi kaya sa monitor. Si GGS natin. Okay? So, bantayin natin. Baka may potential na magandang upside to kapag siguro mas maganda makita natin mag-breakout muna sa kasi long-term resistance yung MA100. So, ibig sabihin nasa bear side pa rin ng market si GGS natin. Wala pa rin siyang foreigners.
negative 14.84 million net foreign sell and 0.2. So andap-andap lang yung price action natin kay GGS naman. Okay? So yun lang yung review natin for today. Mga blue chips lang pinag-usapan natin kasi good vibes nga tayo sa galaw ni Philippine Stock Exchange. Nag-breakout na kasi tayo sa MA 100 which is a good sign. Hopefully bukas walang masyadong laglagan kasi Friday na naman. Pero more than 1 billion yung net foreign buy kaya optimistic tayo and kaya natin i-review yung mga blue chips naman natin. Okay, so yun lang muna. Kung may feedback, yan, sa comment section na lang. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. May 1, so start of the month tayo. And then, crypto ko to, follow mo na lang para sa mga play to earn games, cryptos, Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, wala tayong post ngayon. Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po tayo bukas sa trading natin.